Masyaallah, Uncle, kamusta? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kamusta kayo dyan nila Almin? Alhamdulillah. Okay naman. Mukhang busy si Uncle, ah. Yun, dito ka. Iniya kay Sabdullah. Iniya kay Sabdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Alhamdulillah. Alas 9 na po yun sa atin at Tuesday. Yawmul Salata. September 1, 2020. Inshallah. At alas din si Ustadz Amrullah na mag-online. At sa mga nais mag-share ng ating link, i-share lamang ang link po natin para makadagdag ng ating mga hasanat, inshallah. So habang inaantay natin si Ustadz, ay magpapaalala ako sa atin lahat na may mga bagong pumapasok. So ipaalala ko lang sa atin yung mga ating mga in-webinar na regulation. So, inshallah, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang gabing ito ay mabiyaya at mapupuno na at mababalot tayo ng mga kaalaman at mababalot tayo ng habag ng Allah. At biyayaan tayo ng mga ilman nafi'a, mga beneficial knowledge, inshallah. Hilingin natin na kahabagan tayo ni Allah sa ating pagnanais na malaman ang kanyang isinugo at lalo na makilala pa lalo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inaantay na lang natin si Ustadz. At ang ating, sa mga baguhan po, ang ating format ng webinar ay isang oras na formal lecture, 9 to 10 o'clock p.m. at 30 minutes na question and answer. Sa mga gustong makita yung jamaah habang nagle-lecture si Ustadz ay ipin lamang yung online Islamic Studies. Sa mga gusto naman makita si Ustadz habang nagle-lecture ay ipin lamang si Ustadz. Inshallah. At kung gusto nyo makita ang inyong sarili, ipin nyo ang inyong sarili. So, ongoing lecture na paalala, may magbabantay na organizer na mag-mute po sa atin pag ma-open yung mic natin nang hindi sinasadya. Or sadyain nyo pong i-mute yung inyong mga mic para hindi po makadagdag sa ingay at marinig natin ang mga paliwanag ng ating mga lecturer. At pinaalalahanan ko sa mga jamaa natin na mainam mga 5 minutes before question and answer time, mainam na maghanda na kayo ng inyong katanungan. Pwede nyong i-chat or mag-message kayo dito sa chat na mag-o-open kayo ng mic para mabigyan natin ng priority yung inyong mga katanungan. So, inaantay na lang natin si Ustadz. At habang inaantay ay magpapatuloy ng mga paalala. So, ang ating lecture ngayong gabi ay sirah na ibibigay ni Ustadz Amrullah. Si Ustadz Amrullah Diambangan ay nanggaling sa College of Da'wah and Theology sa Madinah, Kingdom of Saudi Arabia. At kilala rin siya dyan sa Riyadh dahil aktibo siya sa maraming Islamic center po dyan. Mashallah. Napaka-importante po malaman natin ang talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkat alam naman natin na hindi magiging kumpleto ang pananampalataya ng Muslim kung hindi niya kilala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi niya ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko si Brother Abdullah Aguilar. Brother, long time no see.
only online see you. Subhanallah. Anyway, importante po ang ating pag-aaral dito sa sira. Dahil dito po natin malalaman ang application ng mga hadis at yung mga Quran na ibinabasa natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga kaparaanan kung paano natin na mas lalong maintindihan ng Quran at yung tamang pagsasabuhay ng Islam ay makilala natin lalo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sa pamamagitan po ng pag-aaral ng sira, dito po natin malalaman at makikilala lalo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At hindi po natin mabibigyan hustisya ng pagmamahal ang isang tao kung hindi po natin siya lubos na kilala. Naririnig niyo po ba ako, mga brother? Tahimik nga. Subhanallah. So inaantay natin si Ustads na pumasok at habang inaantay ay magpapaalala rin ako ulit para may utilize natin yung oras inshallah. Napaka-importante po ng ating pag-aaral na ito na sira sapagkat tulad ng sinabi ni Al-Qadi, ang hadith o pamumuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o kaugalian ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay siyang kinakatawan ng Quran. Subhanallah. So ang Rasul sallallahu alaihi wasallam siya na pala. Diyan natin makikita sa kanya ang application ng Quran. So, paparating na si Ustad inshallah. At anyway, reminders, tuloy-tuloy ko lang yung mga reminders habang inaantay si Ustads. At ang tao, ang Muslim, kapag siya ay mamamatay na, isa sa mga katanungan sa kanya na itatanong sa loob ng kubur ay kung kilala niya ba o sino si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya napaka-importante itong pag-aaral natin ng sira. Dahil dito, malalaman natin, makikilala natin ng lubusan lalo ang kaugalian, katangian, pakikitungo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. So meron na tayong nasa 25 na tayo. Si Ustads na lamang ang ating naantay inshallah. Bro Abdullah, naririnig ko ba ako? Baka kailangan mong mag-headset kung hindi mo ako naririnig. I-check niyo yung mga audio. Kung hindi niyo naririnig, baka kailangan nyo mag-headset.
Alhamdulillah. So habang inaantay natin si Ustads, ay i-recap ko na lang yung lecture natin kagabi na hadith na pinaliwanag sa atin ni Ustad sa Abdurrahim Loma. Mahal nating Ustad na si Abdurrahim Loma. Napakaganda yung lecture ni Ustad kagabi. Yung sinabi ni Ustad na uri ng salita na lumalabas sa ating bibig. 3 uri ng salita na lumalabas sa bibig ng tao. Subhanallah. So 3 uri. Ang una, yung lumalabas na salita sa ating bibig, una ay yung mga kabutihan na salita, yun ay magiging para sa iyo. Kumbaga ito ay bibigyan ng biyaya ng Allah. Subhanallah. Tapos, ang pangalawa, yung mga sinasabi natin na laban sa atin. So mga salita na lumalabas sa bibig natin, na laban sa atin. So dapat ingatan itong mga lumalabas na mga salita sa ating bibig. At yung pangatlo, yung mga sinasabi natin na minsan ay tignan natin kung makakapagsayang ba ito ng oras. So inaantay na lang natin si Ustads, ano? At check ko lang. Bismillah. Mashallah. Nakikita ko na ngayon si Ustads. Alhamdulillah. Ustads Amrullah. Oh bro, Assalamualaikum. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, nabigyan ko na sila ng konting update at saka paalala kung ano yung talakayan ngayong gabi. So, bismillah Sheikh. Faddal fadilat mashkura. Sheikh, bismillah. Magsisimula na ba? Oh. Late pa ako, kararating ko lang kasi galing sa center. Subhanallah. Mashallah. So, from galing sa dawa, balik sa dawa. At inshallah, mamamatay pa rin tayo sa dawa. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Subhanallah. So, A'udhu ngayong billahi gabi po. minash shaitan. Okay? Sorry, A'udhu Ustad. billahi Bismillah. minash shaitanir rajim. May announcement ka? Sige, i-announce mo muna. Kapatid na Shirhan. Tapos na po, Ustads. Tapos na kanina. Oo. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sadiqil wa'dil amin. Sayyidina wa nabiyina wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah. Arsalahu Allahu bil haqqi bashira wa nadhira wa bayna yadayhi sa'ah. Man yuti'illaha wa rasula faqad rashad. Wa man ya'sillaha wa rasula fala yalumu illa nafsah wa la yadurullaha shay'a. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna min ibadika as-salihin al-mukhlisin ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My dear respected brothers and sisters in Islam,
Alhamdulillah, we always praise and thanks Allah subhanahu wa ta'ala for all the countless blessings that He bestowed on us. One of the great and best blessings of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us is He guided us into this religion, Islam. After guiding us in this religion, Alhamdulillah, there is a prophet of Allah, Muhammad, the son of Abdullah, from the tribe of Quraysh, who showed to us and who taught us and who loved us more than we love ourselves. And for those who go astray are those who neglect the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those who love and follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surely he will be loved by Allah subhanahu wa ta'ala, and they will be among the successors. They will be among the successful one in this world as well as in the hereafter. Alhamdulillah, my dear brothers and sisters in Islam, at this moment we join together. I know that each and every one of you, we are busy some time of our worldly life in this world. But Alhamdulillah, we have the time to meet each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا هُوَ الْأَعْظَمُ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ في حياتنا في هذه الدنيا فحيا بنا شاركوا معنا نتناول سويا بقراءاتنا وبدراساتنا لكي نسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما تركنا هنا من أعماله وصفاته وأقواله. Mga kapatid, sa pananampalataya tayo lubusan na subhanallah, sa paggabay ng Allah sa atin, sa kanyang pagmamahal sa atin na hindi siya nagpabaya, nagpadala siya ng propeta na pinili niya sa sangkatauhan. Pinili na propeta na siya ang pinakamarangal o pinakamamahal na dakila sa lahat ng mga propeta na ipinadala ng Allah dito sa balat na lupa na ito. At yun ang inyong propeta. Yun ang aking propeta. Yun ang propeta ng lahat ng sangkatauhan na ipinadala hindi lamang sa mga kamusliman, datapwat sa lahat ng sinumang gustong tumahak ng tamang landas ng tunay na marangya at katiwasayan at mapalad na matagumpay na buhay dito sa mundong ito. Ya Allah, ipabilang kami sa iyaong mga tao na hindi pa namin nakita si Propeta Muhammad, ay sumusumpa kami, Ya Allah, na mas mahal namin siya kaysa sa sarili namin, kaysa sa magulang namin, kaysa sa mga anak namin at sa lahat ng sinumang tao dito sa mundong ito. Wallahi, hindi magaganap na tayo ay tunay na Muslim. Hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Fawallahi alladhi biyadihi, fawallahi alladhi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Katotohanan, siya ang may panghahawakan ng aking buhay, ang aking tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ganap na mananampalataya ang sino man sa inyo, maliban na lamang na mahalin niya ako ng lubusan ng tunay na pagmamahal kaysa sa kanyang sarili, sa kanyang magulang, at sa kanyang mga anak, at kahit sino paman na mga tao dito sa mundong ito. Mga kapatid, ayon sa mga pantas, sinabi nila dito sa hadith na ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung si Umar ibn al-Khattab ay sinabi niya na usugo ng Allah na mas mahal niya ang sarili niya kaysa sa kahit sino,
sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itong sinabi niya na hadith na ito. At pagkaraan sinabi ni Omar ibn al-Khattab, "O ya Rasulullah, fa anta ya Rasulullah ahabba ilayya min nafsi." Anta al-an ya Omar. Ngayon pa lang Omar, naging tunay na ganap na totoo ang iyong pananampalataya, na tunay na lubusan makakamit ng sinuman sa atin ang taglay ng pagmamahal ng ating tagapaglikha kung mamahalin natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng talambuhay ng ating mahal na propeta. Iwallah, pagkatapos ng Quran na siya ang gabay at salita ng Allah sa sangkatauhan, walang sumunod dito na dapat malaman at pag-aralan ng kahit sino man na tunay na nagtataglay na gusto niya makamit ang tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, maliban na lamang na aralin niya, basahin niya, tuklasin niya kung sino ang kanyang propeta. Ang propeta na siya ang ipinadala ng Allah sa sangkatauhan, na mismo ang Allah, pati ang kanyang mga anghel ay sila ay dumadakila, yusalluna ala nabi. Sila ay dumadakila kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. At siya ang Allah na ating tagapaglikha na ipinag-utos niya na tayo ay magdakila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Na tayo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay magbigay ng salawat sa kanya. Na ang pagbigay ng salawat ay ang pagbigay at paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ang habag, biyaya, pagbati ng Allah ay mawasa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung ganun ang mangyayari, ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala na magsasalawat siya sa sinumang mga kanyang alipin na magsalawat sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man salla alayya wahida, sallallahu biha asyara. Allahu Rabbi." Tignan niyo mga kapatid kung gaano kamahal ng ating tagapaglikha si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ibig sabihin, magsalla ka lang sa propeta na sabihin mo na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa hadha huwa al-afdalus salat indama su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dul ulama takfi an taqul sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga nabanggit ng pagsala natin sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang sino mang magsala sa kanya na paghiling sa Allah na nawa ang habag at pagbati ng Allah ay mapasa kanyang propeta, ang Allah pati kasama ang kanyang mga anghel ay sila din ay magbibigay sa atin ng sala, na ang pagsala ng Allah at sa mga anghel sa sino mang magsala sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagpapatawad ng Allah sa sino mang mga tao na magbibigay ng sala sa kanyang propeta. Ang pagpapatawad at ang pagmamahal ng Allah at pagpapala ay makakamit yaong sinuman na magsala sa propeta alayhi afdalus salatu wassalam. Kung tutunghayan natin ang hadith na nabasa natin kanina mga kapatid, ayon sa mga pantas, ang hadith na yun, dapat mong mahalin ang propeta. Nakuha natin yung mga una nating mga tinalakay na ang pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung pagsunod. Yun yung pagtalima sa kanyang mga ipinag-utos. At yun din naman ang dahilan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng propeta na tao na katulad natin. Dahil sumamba sa Allah, kumain, natulog, uminom, nag-asawa, nakipag-ugnayan sa mga Hudyo at mga Kristiyano, pati na rin sa mga munafiqin, at nagda'wa at nag-jihad. Alos lahat ng aspeto ng kanyang pamumuhay, araw at gabi, 24 oras, ay naaayon sa pagsamba at pagpuri sa Allah. Kaya bagat naman si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allahu Rabbi. Tignan nyo, mismo ang Allah. Siya ang nagsabi na katotohanan andyan sa inyo. Ang propeta na sugo niya. Lakad kana lakum fi rasulillah. Siya ang propeta na ipinadala ng Allah na siya ang ating tutularan. Siya ang ating susundin. Ano man ang kanyang payo, ano man ang kanyang sinabi, ay yun ang ating susundin. Sa pamamagitan nito, sa pagsunod natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ay makakamit natin ang tunay na pagpapala, gabay at pagmamahal ng Allah at tatanggapin ang ating mga mabubuting mga gawain. Dito sinabi ng mga pantas, tayo kung idha ajra alayka nafsaka wa madha qala an-nabiyyu alayhi salatu wasalam hunaka fi alamat. You know, this is the thing that you can recognize and you can say that you really love Allah, you really love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam than yourself. For example, magkatunggali o magkakaroon ng dalawang bagay na gusto ng sarili mo at ang gusto ng propeta. Sino ngayon ang mauuna? Ang mangingibabaw na susundin mo? Ang gusto ng sarili o ang gusto na ipinabatid sa atin ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam? Dito natin makikita. Kung ang gusto ng sarili ang siyang nangibabaw, ibig sabihin may kulang sa ating pananampalataya o hindi totoo ang ating mga pananampalataya o kailangan pa natin i-rectify. We need to rectify, we need to correct our faith and our love to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung mangingibabaw nga ba ang pagsunod sa sarili. Kaya alhamdulillah mga kapatid, ito lamang ay pambungad o pandagdag doon sa ating mga nakuha na nakaraang 2 linggo sa mukaddima natin patungkol sa pag-aaral sa talambuhay. Al-afdalu wa ahammiyatu dirasat as-siratun nabi alayhi afdalu salatu wasalam. Kung bakit ito ay pinakamabuti at karapat-dapat na pag-aralan natin ang talambuhay ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, dahil paano mo mamahalin ang inyong propeta kung ikaw mismo ay wala kang kaalam-alam patungkol sa kanya. Hindi mo alam ano man ang mga sinabi niya, ano ang kanyang mga kilos, ano ang kanyang mga itinuro, ano ang kanyang mga katangian, ano ang mga pangalan niya. Ngayon, bilang exam, start mag-advance ka na exam, o sige, patanong yan. Kasi conference tayo. Wala nga tayo sa isang loob ng klase. Ngayon, tayo randirito tayo, ay halos kayo nandyan. Hindi ko alam kung totoong nandyan kayo, pero alhamdulillah nakikita ko naman kayo na nandito. Pero para litas ura, para totoong maramdaman ko na nakikinig kayo o kayo ay talagang nagmamasid sa anumang sinasabi natin patungkol sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Batid nyo ba na si propeta sallallahu alaihi wasallam ay mayroon siyang mga pangalan? Sige nga, examine natin ang sarili natin ngayon. Sino ang makapagbibigay dito ng isa sa mga hindi pa narinig ng iba? Bukod sa siya si Muhammad at siya si Ahmad, siya si Mustafa, siya si Mukhtar na mga sifat, ano pang ibang mga pangalan niya? Mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga nais sumagot po, okay lang po ay magbukas lang po kayo ng mic ninyo. Siyang Al-Amin. Sino yung sumagot? Si Musa? Apo, Ali Musa po, Ustad. Ali Musa, mashallah. Siya si Al-Amin. Al-Amin. Apo. Yung Al-Amin, ang ibig sabihin ng Al-Amin ay mapagkakatiwalaan. Ang ibig sabihin ng sinabi mo ay katangian niya yun. Pero hindi yun ang mga sinasabi na pangalan na binanggit niya sa hadith. O, di ba? O, dagdag o may babawi? Sinusunod ko to, hindi ko makita. Akala ko, hindi ko na pala kailangan ng mic. Hindi ko na to kailangan gamitin. Yung mga taga Bisaya.
Abu Qasim. الحشير أستاذ. Masya Allah. Uy, ang sarap uminom ng ano ngayon. Al-hashir. Ismul fa'il yuhsharu. Ano daw ang ibig sabihin ng hashir? Oo. Ma ma'na al-hashir idan? السلام عليكم شيخ. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ Nahnu bi khairin. Alhamdulillah. من أسماء صلى الله عليه وسلم مجتبى. Al-Mujtaba. Masya Allah. Nagkakahalo-halo na ngayon ng mga iba't ibang kaalaman. Al-Mujtaba. Ano pa? Bukod pa doon. Yung Hashir, okay yun. Hashir. Ano Abdullah. pa bukod sa Hashir? عبد الله. Abdullah. Pwede rin yun. Okay. Abu Ustad, Qasim. Qasim? Yung Qasim, anak niya yun. Kunyatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim. أبو قاسم. Okay. Sige. Ito na lang yun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Inna li asma'an. Ana Muhammadun wa Ahmadun. O Ahmadu. Wa ana Al-Mahi. Mga kapatid, adimat natin itong gabi, ha? 3 pangalan na madidiscover ninyo na pwedeng bago sa pandinig nyo o pwedeng narinig na, nakalimutan o pwedeng pagdagdag at para lalo natin mapatibay ang pagmamahal natin sa propeta. Siya daw si Mahi, Anal Mahi, alladhi yamhu Allahu bi al-khataya wa syirk. Wa thani, Ana al-hashir. Al-hashir alladhi yuhsharu nasu bi qadami yawm al-qiyamah. Wa thalith, ana al-aqib. Wa ma ma'na al-aqib? Al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Alayhi afdalus salatu wassalam. Sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ay may mga pangalan na ang pangalan ko ay si Muhammad at ganun din si Ahmad. Bukod pa sa mga pangalan ko na yan, mga katangian na alam nyo na pag-aralan natin o narinig natin sa sira, bilang pangapangalan niya, siya daw ay si Mahi. Nang ibig sabihin ng Mahi ay siya yung tinanggalan ng Allah. Wala na siyang bahid na siya ay sumamba kailanman. Yamhawallahu bihi syirk, na siya ay magtambal sa Allah. Kung natatandaan niyo minsan si Ibrahim alayhi salatu wasalam, noong siya ay nasa murang edad pa lamang siya. Hindi ba nagsabi niya, Hada Rabbi? Sinabi niya na itong araw na ito ay ang aking Panginoon. Bakit nasabi niya yon? Dahil wala pang mga wahi na dumating sa kanya. Hindi ibig sabihin nagtambal si Ibrahim. Pero ibig sabihin nun ay hindi siya katulad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang buong tao sa Makkah ay sila lahat, karamihan sa kanila ay nagtatambal, sumamba ng 360 na mga imahe o mga bato-bato o mga kahoy na sinasamba nila diyan na iba't ibang kulay, may maitim, maputi, may yellow, may ibang itsura, may di ko alam kung paano mo sabihin na nakakatakot. Ngayon, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, yamhullahu bi'asyirk, kailanman hindi siya nagtambal at kailanman ang kanyang itinuturo hanggang sa siya ay namatay at kanyang ipaglalaban na sinong magpipigil sa kanya sa pagtambal sa Allah ay kailanman doon na rin siya mamamatay. Alam ba natin, nabatid natin noong si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ang kanyang mga tribo, ang kanyang mga kamag-anak na kinausap mismo itong si Abu Talib. Ano ba ang gusto ng iyong pamangkin? Sobra na itong ginagawa niya sa atin. Paalisin niya tayo sa tunay na paniniwala natin sa ating mga ninuno, na ngayon ay sinasabi niya na ang Diyos ay nag-iisa na siya ang Allah, samantalang ang mga Diyos-Diyosan natin dito ay ang dami-dami, 360 and more than. Bigla na lang tayo magbabago sa paniniwala natin sa ating mga Diyos.
na ang mga Diyos natin na ito'y nakagisnan natin sa ating mga ninuno. Kana siya, kanang mga tao nga, dili pa muhawa sa iyang mga ninuno, kay magabaan daw sa Ginoo, kay magsampa siya sa bago nga Ginoo. Astaghfirullah. La, ya Sheikh, ito ang totoo. At ano bang sabi nila? Abu Talib, sige nga. Ano bang gusto ng pamangkin mo? Babae? Kahit sinong babae dito sa Makkah, kahit sino saan pa namin mapuntahan, sabihin niya, wag lang siya magdakwa ng pagdadakwa niya ng tauhid. Anong gusto niya kung ayaw niya ng babae? Kapangyarihan? Sinong makapangyarihan sa atin dito? Umalis sa kapangyarihan niya, ibigay natin sa kanya. Pera, tipunin natin ang ating mga pilak, ang ating mga pera, ibigay dananir ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pamada yaf'al? Wallahi, anong sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam? Wallah, kung dito sa aking kanan ay ilagay nila dito ang asyams, ang araw, at dito sa kaliwa ay ang buwan, kailanman hindi ko ititigil ang pagtuturo sa kaisahan ng paniniwala sa nag-iisang Diyos, ang Allah. U'budullaha rabbakumul ladzi khalaqakum. Sambahin ng Allah ang siyang tunay na nag-iisang Diyos na nararapat-karapat dapat sambahin. Tignan niyo mga kapatid ang dawa. Tignan niyo ang tauhid. Diyan tayo dapat magsimula. Diyan ang una natin itawa sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa sila ganap na mga Muslim na kilalanin ang tunay na nag-isang Diyos, ang tauhid. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna mabu'itha li tauhid. Hadahuwa, pupuntahan natin yan. Ngayon, ano yung pangalawa? Sinabi niya, wal mahi wal hashir. Ma'ana al hashir? Alladhi yuhsharu qadama. Ibig sabihin ng hashir, yung pagtitipon. O di kaya sila yung yatba, sila yung susunod sa yapak ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Na ito rin ay nagpapatunay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga anbiya. Ba'athahu Allahu fil ard, ar-rusul wal anbiya. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamarami ang kanyang tagasunod. Allahumma ja'alna min haula alladhina yattabi'una rasulak. Allahumma amin. Ya Allah, ipabilang kami yaong sa mga tao na tunay na naniniwala at sumusunod sa yapak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ami itong may isa buhay, may isa kilos ang anuman ang kanyang mga gawain, anuman ang kanyang mga kilos. Dito natin makikita, mga kapatid sa Islam, na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pangalan niya si Mahi, na tinanggalan o wala ng pahid sa kanya para siya ay magtambal at nagtuturo ng tauhid kailanman at magpakailanman, at siya rin ang hashir na pinagtitipunan na marami siyang tagasunod, isusunod ang mga tao sa kanya karamihan, at yan ay makikita natin ngayon manifestasyon sa ngayon sa si Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung bakit may mga tao na maski Kristiyano siya bigla na lang mag-Muslim dahil napangaginipan niya ang salitang na Muhammad o nakarinig siya ng adhan. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mananatili siya habang tayo nabubuhay sa mundo na binibigkas ang kanyang pangalan sa adhan at pati na rin sa ating mga sala. Wa huwa al-aqib. Anong aqib? Wala ng propeta na darating pa. Maliban na lamang na si propeta na si Isa ay hindi na siya sasabihin na huling propeta. Kasi dumating naman siya na propeta nung una pa. Babalik pa lang siya dahil para i-challenge ang mga tao na nagtambal sa Allah at binukod siya bilang isang Diyos para i-koreksyon ang mga taong yaon. Ngunit itong si Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam, pagkatapos ng siya ay may padala sa sangkatauhan, wala nang susunod. Wa khatimul anbiya wal mursalin. Siya ang shield o siya ang pinakahuli na propeta na wala nang darating. So sino man ng mga tao, mamuslim man o makristyano, na nagpapanggap at nagsasabi na siya ay isang sugo o napanaginipan na ginawa siyang sugo ng Allah, na may mga tao ngayon na mga mapagkunwari na nagsasabi ng mga ganyan, ayaw mo magkuandiha kay mga nabuang naman na sila. Yang sinasabi nila na sila ang mga propeta, na sila ang nagsasabi ng mga anak ng Diyos, o di kaya ay sila ay the son of God on earth, o anuman ang mga sinasabi nila sa paniniwala nila na sila ay mga sugo. Waliyaudu billah, kullu hadha batil, dallun,
la yasmahu lana an nattabi wa nu'minu min haula. Kailanman ay hindi yan ang akida, paniniwala ng sino mang mga Muslim, dahil ang tunay na Muslim ay yaong ang pinapaniwalaan niya na pinakahuling propeta ay si Muhammad alayhi afdalus salatu wasalam, at wala ng iba pang propeta na darating. Ngayon mga kapatid, nasabi natin itong araw ay pagsisimulan tayo sa talambuhay ni propeta. Hindi pa nga ba tayo nagsisimula? Hanggang ngayon? Hadihiya al-muqaddimah. Kasi kung tutunghayan natin ang sira ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, yung muqaddimah pa lang, yung introduction pa lang sa pag-aaral nito, allafa al-ulama, kathiru min al-ulama, na marami silang isinulat, marami silang sinabi ang patungkol dito sa pag-aaral natin sa talambuhay ni propeta alayhi afdalus salatu wassalam. Ngunit bago pa man yan, kukunin muna natin ang mga bagay na magpapatunay na makhtassa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghairihi min al-anbiya'i fid dunya. Ang ibig sabihin nun, si propeta sallallahu alaihi wasallam ay naiiba siya sa lahat ng mga propeta na ipinadala ng Allah dito sa sanlibutan. At ano ang ipinagkaiba ng propeta Muhammad alayhi salatu wasallam sa mga nauna pang mga propeta? Alam mo dhalik, anna Allah subhanahu wa ta'ala akhtara an-nabiyya Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam dahil siya mismo ang nagsabi sa Quran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sa suratul Imran 81, wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiq. Tignan nyo, si Allah o ang Allah ang nagpadala. Rasulun musaddiq lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurannahu. Qala afarartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna wa qala fashhidu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya Rabb, dito sa ayah, ayon sa tafsir ni Ibn Kathir at si Abu Bakar al-Jazair sa Aisar al-Tafasir, ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinaalam na si propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinabatid na pati sa mga nauna pang mga propeta na sila ay napagsabihan na mayroon pang darating na propeta na panghuli na ito si Muhammad alayhi salatu wasalam. At kung ito ang tutunghayan natin mga kapatid, makikita din natin ito sa Quran na mismo si Isa ibn Maryam na sinabi niya na ismuhu Ahmad. Ang darating pa na Misaya na darating ay si Muhammad, si Ahmad na pangalan niya. And that is in the Quran. And even in the Bible itself, kung tutunghayan ninyo ang Biblia, na may nasabi diyan na mayroon pang Misaya na darating na bukod pa sa kay Jesucristo na bilang isang propeta at hindi Diyos. At sino yung tinutukoy doon? Si Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya ang mga naunang mga propeta, alam na nila, nabatid na nila na may propeta na darating na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya si Muhammad, na ang kanyang katuruan ay ito yung kabuuan ng turo ng lahat ng mga propeta. Alin? Ang mga naunang mga propeta na turo sila ng tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Sa lahat ng bawat henerasyon kami ay nagpadala ng mga sugo mula sa kanilang henerasyon na sambahin ng Allah ang mag-isa at umiwas sa mga anumang uri ng mga Diyos-Diyosan. Dito nagpapatunay na tayo bilang mga kamusliman, paniwalaan natin na dapat lang natin paniwalaan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya talaga ang doon nakasalalay kung paano tayo ay mamahalin ng Allah at kanyang tatanggapin ang ating mga gawain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. You see the verse in this ayah. If you truly love Allah and then follow His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and
Allah will accept your deeds and you will be loved by Allah, and at the same time you will be forgiven of your sins. So dito natin makikita na subhanallah, si Propeta sallallahu alaihi wasallam naiba siya sa mga nauna dahil ipinarating pa sa mga nauna na bago pa sa kanya. Ito rin, sabi ni Ibn Abbas dito, maba'athallahu nabiyan illa akhada alayhi al-mithaq. Wala na sinumang mga nauna pang mga propeta na maliban na lamang na sila ay na pagsabihan na nagkaroon na sila ng pananaw na mayroong darating na propeta, na ito nga si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pangalawa, ang annahu awla bil anbiya. Hada bil itlaq. Si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sa lahat ng mga propeta ay siya ang namumukutangi na nag-iisa na pinaka nauuna sa kanila na dakila. Bakit? Dahil nakita natin nung Laylatul Isra wal Miraj na siya mismo ay doon siya ay naging imam doon sa Masjidil Aqsa bago pa siya umakyat sa kalangitan. Naging imam na siya doon. Dito nagpapatunay na huwal imamul anbiya al-mursalin. Siya yung imam ng mga propeta na mga sugo na naipadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama anna Allah azza wa jal akhad al-ahd ala jamil anbiya ay yu'minu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, fakadhalika akhbar Allah subhanahu wa ta'ala bihadihi as-sifat adhaan hadhihi al-ummah. Kung makikita natin, matutungan natin diyan anong sinabi ng Allah sa Suratul Imran 68. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladhi ittaba'uhu wa hada an-nabiyyu dakhala alif wal lam huna bima'na an-nabi wa yahtassu bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Katotohanan, sabi dito ni Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna awlan nasi bi Ibrahim lalladhi tabauhu wa hada an-nabi. Una na sinasabi nilang nauna si Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ngunit ang sino mang sumunod pa kay Ibrahim at sumunod sa kanyang yapak na hada huwa nabi, itong nabi na ito yaudu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang sino mang maniwala sa kanya, sumunod sa kanyang yapak, amanu wallahu waliyul mu'minin, na siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati na rin si sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ana aula bi Musa minhum. Di ba nasabi ito ito yung pag-aayuno natin itong nakaraan lang sa Ashura na hadith ni Ibn Abbas na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na aula bi ana minkum bi Musa, pero ang patunay dito ng mga pantas si Propeta sallallahu alaihi wasallam, paniniwala niya sa mga kapatiran niyang mga nauna pang mga propeta, at yung mga propeta na yun hindi man nila nakita si Muhammad alaihi salatu wasallam, walakin Allah akhadha bi qulubihim bi mithaq annahum sayu'minun wa ya'ti Ahmad wa Muhammad fi akhir zaman walhamdulillahi alladhi hadana lil Islam, na tayo ay nandirito. Mga kapatid, namangharin ako sa isang hadith na kumbaga mismo si Musa alayhi salatu wasalam, kalimullah, tignan niyo si Musa, na sinabi niya, sana man lang ako rin ay napabilang dito sa mga ummah ni Muhammad alayhi afdalus salatu wasalam. Allahu Akbar. Bakit yun nahiling ni Musa, mga kapatid? Limada. Why Prophet Musa sallallahu alaihi wasallam wished and wishes to be the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Pwede bang hula? Kasi hindi naman tayo nag-ano ngayon, exam. Ano lang to, patanong. Bakit kaya nasabi yun ni Musa? Mga kapatid, bismillah. Khususan yung Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khair ummah. Okay? Khaira ummah. Very good. Yun ang pinakamabuting ummah. Ghairu. Ma huwa aydan? What else aside from that? Very good. Your answer is correct. But I need another correct answer. Mga kapatid,
si Propeta sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng mga 5 katangian na hindi pa naibigay sa mga nauna na mga propeta. Allahu Rabbish. Mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, magkasala ka ng isang kasalanan, isusulat yung kasalanan na yun, na ang kasalanan na nagawa mo ay isa na kasalanan. At pag gumawa ka ng mabuting gawain, isusulat ng 10 mabuting gawain ng isang hasanan na ginawa mo hanggang ito ay imumultiplied from to 70 hanggang 700 times until many times because of the hasana that you do and you perform. At walang pinakamabuting hasana, mga kapatid, itong pag-aaral natin. Iwallahi, itong pag-aaral ninyo sa sira ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nandiyan ang mga anghel na pumupuri at lumulahati sa Allah at humihiling sa Allah na patawarin niya ang mga tao na sila ay nagpupulong para lang sa pag-aaral ng Islam. Majtama'akum fi baitin min buyutillah. Dito rin kasi sa kapanahunan ni isipin niyo yung mga naunang mga propeta, sila noong yung mga tao nila pag sila ay nagkasala, yung kasalanan na ginawa niya kinabukasan ay malalaman na yung kasalanan na yun. Sa paanong paraan? Doon sa mga umamos sabiqah, yung mga naunang mga henerasyon, magkasala sila, ang kasalanan na ginawa nila, maski gaano nila tinago ito, mangangamoy kinabukasan. Ito nangalo niya, ito nanilip-silip, ito uminom ng alak, ito ang ginawa niya, nagnakaw, pumatay, a'udhu billah. Walakin fi hadhihi al-umma, ummatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, magkasala ka, ikaw lang ang Allah ang may alam. Maliban na lamang kung gagawin mong lantaran at ipapakita sa mga tao ang kasalanan mo. Kaya bagat naman sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, min asrarin nas, ang pinakamasamang tao ay ang tao na gumawa ng kasalanan at ito ay kanyang ginagawa na lantaran na nakikita. Asrar, pinakamasamang nilalang na tao, ang gumawa ng kasalanan na hindi nahihiya, sobra pa sa hayop na pinapakita niya sa madla. Ang kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, magkasala ka, magtawba ka sa Allah, humiling ka sa Allah, umiyak ka sa Allah, 2 lang, sunnah, rak'atain, magtawba ka sa Allah, insyaAllah patatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang habag sa'yo, dahil ikaw ay napabilang ka sa umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Saan pa ito makikita? Yung mga kapanahunan ni Musa alaihi salatu wasallam, pag nagkasali sila, nung sila ay sumamba doon sa Ijla, anong sinabi sa kanila ng kafala? Faqatulu anfusakum innakum takhadtumul ijla fatubu ilaykum. Patayin ninyo ang inyong mga sarili. Sa pamamagitan ng pagtatawba sa inyo, patayin niyo ang inyong mga sarili. Nagpatayan, nagpakamatay ang mga tao niyo para lang sila mapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa atin ngayon, hindi. Bawal na magpakamatay ka. Kasalanan mo pag nagpakamatay ka. Muslim ka, lalo na kung Muslim ka. Kung Kristiyano ka, bahala na sa'yo ang buhay mo kung ikaw ay nagpakamatay kasi hindi ka naman naniniwala sa Diyos, sa Allah. Iba ang pinapaniwala ng mga Diyos. Pero pag Muslim, haram. La taqtulu anfusakum. Ayyuhal ikhwa, huwag niyong patayin ang inyong sarili. Kaya yan yung mga kasais na patungkol dito sa pagkakaroon na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naiiba siya sa lahat ng mga propeta. Nakuha na din natin nung natapos natin, na simula nung siya ay bago ipinanganak, mayroon ng mga nasabi ng mga pangitain, nung ipinanganak siya, nung siya ay bata, nung siya ay nagbinata, bago dumating ang revelasyon, at nung nag-asawa siya, at nung naging propeta, nagdakwa, nagjihad, nagkasakit, nag-asawa ng mga kababaihan, ng marami, at marami pang dumaan sa kanyang buhay. Lahat ito ay detalyado. Kumpara sa mga ibang mga kwento ng mga propeta, hindi masyado detalyado. Pero sa propeta sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, laysa hunaka kamithli siratuhu annahu bikamiliha. Kaya makikita ninyo ang mga pantas, marami silang isinulat patungkol dito sa mga talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkakaiba-iba patungkol sa kanila. Ngayon, mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, saan na nga ba siya nanggaling?
Ang mga Arabo, yantasimu ila kasmain. Sinong mga Arabo? Kasama ba itong mga Arabo na nandito tayo ngayon? Oo, kasama sila. Ang mga Arabo na sila ay nagkaroon ng dalawa na ankasamu ilal kasmain. Una na sinasabi nila ay ang mga Arabo sa kapanahunan na sila yung mga nanggaling sa al-ba'idun. Ano yung al-ba'idun na yun? Al-ba'idun. Kasi hindi ba nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya ipanganak ay mayroon ng mga nauna sa kanya. Nauna ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagat naman itong si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam nanggaling sa tribo ng mga Arabo na kung saan doon nanggaling si Ismail. Dahil kung tutungayan natin, tinagurian na sinasabi nilang the father of the prophet is itong si Ibrahim alayhi salatu wasalam. Tama? Bakit si Ibrahim alayhi salatu wasalam? Kasi si Ibrahim alayhi salatu wasalam, unang asawa niya ay si Sarah. Si Sarah, matagal na hindi sila nagkaanak sa Babylonia, sa Iraq o Mesopotamia, at pagkaraan ay sila ay nag-migrate sa Egypt. Ibang nagkwento, dumaan muna sila sa Syria bago sila makarating ng Ehipto. Pagkatapos noon ay hindi pa rin sila nagkaanak at binyayaan ng regalo si Ibrahim ng isang babae, si Hajar, na siya ay Egyptian. Kung tutungayan natin, ang mga Arabo o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may dugo siyang Misri. Limada? Lianna Hajar hiya asluha min Misr. Doon talaga siya sa Egypt. At inirigalo ito kay Ibrahim alayhi salatu wasalam. Nung may irigalo kay Ibrahim alayhi salatu wasalam, sinabi ni Sarah sa kanya, bakit hindi muna lang pakasalan? Alhamdulillah, sa madaling salita, napakasalan niya itong si Hajar. Bago pa man noon, mga kapatid, nung mapakasalan niya si Hajar, si Ibrahim alayhi salatu wasalam, ay sa tagal na pagsasama nila ni Sarah, ay hindi sila binyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa kanyang pagtitimpi, to make the story short, mga kapatid, no, dahil pagbunga dito, malapit na oras natin, 3 minutes na lang, 10 o'clock na. Okay. Ang nangyari ay naipanganak si Ismail. Kaya napunta sila sa Makkah, na old name ng Makkah is Bagkah. Pagkatapos sa Makkah, nung naipanganak na itong si Ismail, medyo lumalaki na, may mga panahon na oras na dumating ang wahi o panaginip kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam na siya ay muling babalik kay Sarah. Kaya makikita natin ang pangitain doon, subhanallah, sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta. Umalis siya doon at bumalik kay Sarah. Nung siya ay bumalik kay Sarah, sa pagtitimpi at pagsabar ni Sarah, sa edad na matanda na, tigulang na lagi ang iyang edad. May mga nagsabi 60 plus ng edad niya, 70 plus, 50 plus ang edad niya. Subhanallah, siya ay nabuntis ni Ibrahim. Natigulang na yun si Ibrahim. Pareha silang duwang ng mga tigulang. Pero walay problema. Bakit? Kung kagustuhan ng Allah, mayroon kang magagawa. Kagustuhan ng iyong Panginoon. At nung nangyari yun, nanganak si Ibrahim at saka si Sarah na ito si Ishaq. Nung ipinanganak si Ishaq, nagkaanak si Ishaq, meron din siyang kapatid, pero nabuo rin yun. At nagkaanak si Ishaq, ang naging anak niya ay si Yaqub. Nakilala si Yaqub na siya si Bani Israel o siya ang binagsagan ng Israel. Bakit? Dahil nagkaanak siya ng 12 mga kalalakihan na sila yung mga tribo ng mga Hudyo, mga naunang mga Hudyo sa panahon na ngayon. Kaya si Yusuf na kapatid niya si Benyamin ay anak ni Propeta Yaqub sa kanyang naging asawa na si Rahel sa Arabic, na yung si Raquel sa mga Hudyo, sa mga Israelita, si Raquel. Pagkatapos noon
ay naipanganak at nagkaroon siya ng unang mga anak niya na kalalakihan na kilala ay si Ruben. At ganun din, Akbar, yun ang mga kilala sa mga anak ni Yaqub na lalaki na nauna, at saka si Yahuda, at saka si Walaya, at Wasyamun, Wazabulun, Wabaskar. Yan yung mga kanyang naging anak. Mayroon din siyang babae na naging anak na si Dina. Dito nagkaroon na ang mga tribong ito sa mga anak na angkan ni Israel, ay dito nagkaroon na karamihan sa kanila ay lahat mga propeta. Diyan nanggaling ang karamihan ng mga propeta sa mga Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alayka wa anni faddaltukum 'alal alamin. O Bani Israel, mga angkan ni Israel, alalahanin niyo ang biyaya ng inyong Panginoon sa inyo na hindi ipinagkaloob sa mga iba. Pinagkaloob sa inyo kasi nga dahil sila ay nagkaroon na maraming mga propeta nang galing sila at nagmayabang sila, nagmalaki sila, na sinabi nila na nahnu abnaullah, sila daw ay mga anak ng Diyos dahil nagkaroon na halos karamihan ng mga propeta. Yusuf alayhi salatu wasalam, si Isa alayhi salatu wasalam, si Musa alayhi salatu wasalam, diyan nang galing sa mga angkan niya. Balikan natin si Ismail nung ipinanganak. Ayon sa mga kisah, si Ismail nagkaanak na si Adnan, Kahtaniyun, at meron pang mga una doon. Tapos doon nang galing ang apat na mga Arabo na mga propeta. Kilalanin nito, sinong apat na ito? Si Propeta Hud, at saka si Propeta Saleh, at saka si Propeta Shuaib, at si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. At si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, siya si Muhammad ibni Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Kulab, at ibn Murra, at hanggang doon mga kapatid, sa kauna-una niya na nandoon si Muad na anak ni Adnan, na si Adnan na anak ni Ismail. Doon makikita natin yung lineage ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. At nung nangyari yan, pagkatapos nito, dito nakilala, ang pagkakilala sa kanya, inshallah yun ang kukunin natin sa susunod na pagtitipon natin sa susunod na linggo, kung bibigyan pa tayo ng Allah ng buhay. Allahumma amin. Ya Allah, bigyan mo pa kami ng mahabang buhay sa paggawa ng kabutihan, pagsamba sa iyo, pagkilala namin sa mahal naming Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at may sa buhay natin ang anuman ang ating mga narinig at turo ng pinakamamahal nating propeta. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khairan Abdullah diyan. Kana naman pong mabigay pasyon kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating sa mga nais pong magtanong ay andyan po yung ating at isulat nyo lang po ang inyong katanungan at is pong magtanong na magbukas ng mic, inshallah faddal po sa mga may mga katanungan po ngayon. Time check po natin ngayon is 11 na 3. 11 na ba? Hindi pa. 10 na 3. Oo. Tama. So, Faddal, kapatid, Michael Lubo, Faddal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah, brother. Bismillah, Michael Lubo. Faddal po sa inyong katanungan. Michael Lobo, nakay kuan. Tanong ba, bro? Oo. Naudlot. Naudlot siya. Oo. Mahina yung net. Mahina yata yung net. So, time check natin. 10-4 at September 1, 2020 sa Hijra calendar. Tayo ngayon ay nasa Muharram ng 13. So, sa mga gustong
fasting ng sunna ay pwede na ustaz, di ba? 13, 14, 15, yawmul labid. Yun yung 13, bukas 14, 15 sa isang araw na Thursday. Mashallah. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay lagi siyang nag-aayuno sa mga araw na ito, Ayamul Bid, kung saan tinawag na Ayamul Bid kasi gabi o araw ng puti. Bakit puti? Kasi kung makikita nyo ang buwan, puting-puti at buong-buo sa mga araw na ito na 13, 14, 15. Full moon, makikita natin. Full moon. Pwede magtanong, Sheikh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Faddal. Gusto ko Gusto ko sana- Percival. Percival. Kaya pangalo, Sheikh. Alhamdulillah. Percival, tiga saan ka sa atin? Sa Iskag. Oh, Skag. Lagi. Parang na-recognize ko yung mukha mo sa Skag. Ha? Masya Allah. Kumusta, bro? Alhamdulillah po. Anong tanong mo? Gusto ko sanang panaginipan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Kahit naman sinong Muslim gustong panaginipan ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong ma-advise mo, Sheikh? Ako, hiniling ko rin yan. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa napapanaginipan. Amin ya Rab. Sana mapanaginipan natin. Of course, parami natin yung dua. Ang dua natin lagi niyan ay pinapakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring tanggapin niya yung dua natin. At inshallah, mapanaginipan natin. Mapanaginipan mo si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang pagpapanaginip sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, pangitain ito na nabigyan ka ng habag at pagmamahal ng Allah dahil hindi lahat ng maalam ay kanyang makikita sa kanyang panaginip si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At si Satanas o si Iblis ay kalenman ay hindi niya magagawa na makapanaginip ang isang tao na siya ay kasi yung panaginip dalawang uri ito eh. Al-hilmu sayyi min ash-shar min ash-shaytan wal ilmu al-wahi al-wahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti at masama. Ang masama na panaginip ay mula ito sa Satanas, kay Shaitan. Minsan may mga problema ka, pinagdadaanan mo. Minsan ano man ang napapanood mo, nakikita lagi ng mata mo, yan, dumadaan yan sa mga panaginip mo. Pero kung ikaw ay gusto mo na ay yung mabuting wahi, yung panaginip na mabuti ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagawa ng mga kabutihan. So kung gusto mo pa na paginipan si Propeta sallallahu alaihi wasallam, itong this is the key. Itong mga nag-PPM, ito yung order, PM is the key. Now this is the key. The key for you to see in your dream, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawin at isabuhay ang kanyang mga turo. At kung magkatampo ang kagustuhan mo at gustuhan na turo ni Propeta Muhammad, dapat mangibabaw yun. At sa pamamagitan ng dua. Allahumma amin. Sana makita natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ating panaginip. Amin. Mashallah. Shukran, Salamat sa nagtanong. Jazakallah khair, Sheikh. Ito, mayroong katanungan mula kay Marco Polo Ferrer. Ang intindi ko po, ang revelasyon ng Quran kay Prophet Muhammad ay noong 40 years old na siya. Ano po? Kung mayroon, ang religious practice ng propeta before then. Salamat po. Medyo bagong Islam po ako. So ano po yung religious practice ng Rasul before? Mashallah. Sino pangalan natin nagtanong? Si Brother Marco Polo Ferrer. Mashallah, Marco Polo. Mashallah, punta ka sa Marco Polo Hotel sa Davao. Maganda yung hotel nila doon. Mashallah. Minsan may meeting doon yung mga scholar. Marco Polo, na taga Davao ka ba? Hindi po, taga Maynila po ako. Nandito po Mashallah. ako sa Qatar. Kalugdan ka ng Allah kapatid at biyaya at tanggapin tayo lahat sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Kapatid na Marco Polo, biittifaqil ulama, isang mga pantas na si Propeta sallallahu alaihi wasallam lamma balaga umru 40 am ja al-wahi. Correct, tama yung sabi mo. Na sa edad na 40 si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay doon na siya naging ganap na propeta. Dumating sa kanya si Jibril alayhi salatu wasallam. Inshallah kukunin natin yan sa mga darating na panahon.
Ngayon, ano ang practice? Di ba? Noong hindi pa sa kanya dumating ang wahi. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang pinag-utos sa kanya sa oras na yon. Pag-aayuno o pagdarasal o anumang mga ritual. Ngunit nabanggit sa mga iba ng mga tarikh, sa mga athar, na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpapatira, nagsusujud, at gumagawa ng kabutihan o nag-aayuno pa rin. Lalo na yung sinasabi ng kana al-Quraysh yasumu yawmu Ashura. Yung yawmu Ashura, tandaan, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano noon na nabigyan ng mga kasulatan, nag-aayuno yung mga yan. Okay? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala pang ipinarating sa kanila na pag-uutos ng Ramadan para mag-aayuno, pero nagpa-practice na sila na nag-aayuno. Katulad ng mga Quraysh, nag-aayuno sila ng yung Ashura na yan, pinapahalagaan daw nila yan. Ang mga Hudyo, nag-aayuno din sila. So, ang mga ritual sa kapanahunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, bago pa dumating ang wahi, walang pag-uutos na anumang mga ritual. Kaya bagat naman siya, lagi siyang doon sa bundok na yun, at siya ay humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na magabayan, makilala niya ang tunay na tagapaglikha. At dahil alam niya lantaran na yung mga gawain na yun, na hindi yun maganda, taliwas sa pagtanggap ng tamang pag-iisip, kaya may mga itain na si propeta ay magiging propeta. Dahil kailanman hindi siya nagtambal sa Allah, at hindi kailanman siya ng babae uminom ng alak, at nakitaan ng anumang mga masamang pag-uugali, bagkus lahat ito ay mabuti na pag-uugali sa kanya. Allahu a'lam. Yun, kapatid ng Marco Polo. Mashallah. Salamat po. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan sa nagtanong. O, ayan. Meron po itong katanungan dito mula kay Ricardo San Jose. Assalamualaikum Ustads. Ang tanong ko po, nung bumaba po ang aya na Surah Al-Masad na patungkol kay Abu Jahal, na siya ay sigurado na sa impyerno na mapupunta. Pero bakit nagdua pa din ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ya Allah, palakasin mo ang Islam sa isa sa dalawang Umar na ito, ay si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu at si Abu Jahal. Bumaba na ang aya na sigurado na si Abu Jahal sa impyerno. Pakitama po ako, Ustads, kung may mali ako, jazakallahu khair. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan zadakallahu ilma. Mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tao siya na katulad natin. Ngunit ang pagkaiba, may mga bagay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay sa kanya ng wahi. At ito naman ay limitado. Hindi lahat. Oo. Hindi lahat na yun ay ipagkakaloob sa kanya ng Allah ang lahat ng mga hindi pa nangyari o hindi pa magaganap. Si Propeta ay hindi siya salamangkero, hindi siya manghuhula. Nalalaman lamang niya ang mga mangyayari pa lang kung may darating na wahi sa oras na yon. Hiniling niya yon dahil kamag-anak niya, si Omar, kaibigan niya at kinatatakutan. Si Omar, siya ay isang kinatatakutan at kalaban ng Islam. At yung isang si Omar ay siya rin ay kasama sa pamilya at kilala sa tanyag ng mga Quraysh. So humihiling ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi lahat ng hiling ng propeta ay natutupad, kapatid, sa Islam. May mga hiniling ang propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi pinagkaloob ng Allah. Hindi ibig sabihin nun ay lahat ng hiling ng propeta ay natatanggap. Kung makikita natin ay nung hiniling ng propeta sallallahu alaihi wasallam na la yu'badul aslam fi jaziratil Arab, tinanggap yun ng Allah. Na dito sa kapanahunan nung siya ay naging ganap ng propeta, hiniling niya sa Allah na hindi na magkaroon ng ang pagkakaroon ng sambahin pa ang mga ribulto dito sa Jaziratul Arab o kasatan fi Makkah, na mawala na ito. At tinanggap yun ng Allah sa oras na yun. At ganun din nung hilingin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magkaisa ang mga kamusliman, hindi yun tinanggap ng Allah. Sa pagkakaisa na makikita natin na magkakaroon sila ng mga iba't ibang mga madahib o magkakaiba-iba sila ng mga rai. Katulad ng itong nangyayari sa atin
na iba-iba na ngayon, maski may mga kaalaman na. Pero hindi ang punto doon ay nagkakaiba tayo sa paniniwala sa doktrina. Kung sino lang yung naiiba ang doktrina, yung talaga yung dalal, yung talaga yung ligaw. Kaya bakit naman yung mga Muslim na ahlus salaf, ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi napabago na sinabi niya sa atin na ang mga Hudyo ay magkakaroon ng 71 sekta, ang mga Kristiyano 72 at ang kanyang mga umma fi hadhihi al-umma satakunu 73 firqa kulluhum fi an-nar ila wahida. Qila wa man ya wahida qila mal jamaa qila annahu jamaa aw qila annahu man ana alayya wa min ashabi. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang mga umay magkakaroon ng 73 sects at lahat sila ay mapupunta sa impyerno. Ibig sabihin, ayon sa mga pantas, itong mga nakikita natin, itong mga Shia, Ja'afariya, Ahmadiyya, mga Al-Ashaira, As-Salafi, itong mga, mayroon pa nagsasabi Wahhabi, whereas wala naman talagang Wahhabi. Mga kapatid, galing lang yun sa mga Orientalist. Mga iba't ibang mga sekta na ito, kasama sila. Pero iisa lang ang tatanggapin. Sino? Sabi ng propeta, kung sino ako ngayon na aking pinangahawakan at ang aking mga sahaba. Ang mga sahaba, yung mga salaf, dahil ang ibig sabihin ng salaf, salafi, sila yung mga nauna na pinanghawakan nila ang tunay na turo ni propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga tabi'un at yung mga sumunod sa kanila ng mga ahlus salaf. Kaya hinihiling natin sa Allah na tayo ito na mapaloob dito sa mga salafi na ang paniniwala nila sa Allah kaya kung ano ang sinabi ng propeta na sinabi niya sa Quran at kung ano ang turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na at hindi na tayo nagpapabago o nagbibigay ng pakahulugan, ngunit ma'athbatahu Allahu fi nafsihi fil Quran wa ma'athbatahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Allah subhanahu wa ta'ala, yun na yun. Mayroon na tayong sinasabi na tawqifiyya. Kung anong sinabi ng Allah patungkol sa sarili niya, sa Quran, at kung ano rin siya, kung paano sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yun yan, huwag na tayong magpapagdagdag, huwag na tayong magtatanong na kaif, kung papaano, at huwag na natin pang-ibuhin, at ito nga. Yun ang punto doon. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, may mga panalangin siya na hindi natanggap. Ngayon, hiniling yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa malasakit at pagmamahal niya sa mga dalawang ahadil umaray. Pero tinanggap yung isa hindi tinanggap. So, ibig sabihin, tao siya, propeta siya na may tinatanggap ang kanyang mga panalangin at mayroon din naman na hindi naman tinatanggap. Ayun ay nasa kapasyahan ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan, Sheikh. Jazakallahu khairan. Yung tanong po kanina, Ustads, dito, yung pagkaintindi ng, yung pagkasabi ng brother, yung Surah Al-Masad, na patungkol yata kay Abu Jahal at ay nag-sharing dito ang isang brother na si Good Dates. Ang sabi niya, ang aya na Surah Al-Masad ay hindi kay patungkol kay Abu Jahal, bagkus ito ay kay Abu Lahab. So bigyan niyo po ng liwanag ito kung sino po si Abu Jahal, Abu Lahab. Baka na-confuse po yung brother na nagtanong. Stats. Yung Masad, yung Tabbat Yada, Abi Watab. Yun, huli na yun. Hindi yung tama. Correction. Yung nag-correct na kapatid natin, siya ang tama. Yun ang correct. Na ang itong aya na yun ay doon sa kay Abu Lahab. At hindi si Abu Jahal. So magkaibang tao yung dalawa, Ustaz. Magkaibang tao yun. Si Abu Lahab at saka si Abu Jahal. Mashallah. Jazakallahu khair. So maliwanag, yung aya ay binaba patungkol kay Abu Lahab, hindi kay Abu Jahal. So mashallah. So jazakallahu khair. Ustaz, mayroon dito nga PM na katanungan sa akin na maari po bang magsalatul Jumaa yung magpamilya? Example, magbibigay ang brother ng khutbah, may jamaa, pero family niya lang, walang ibang jamaa na other Muslim, group of family lang po. Yung mga ulama, mayroon silang khilaf dito sa salatul Jum'ah. Yung iba, hindi nila pinapahintulot na magsalatul Jum'ah ang bawat isa. Maski yung sa mga masjid,
Ibig sabihin, lalo na pag may masjid daw na maliit, tapos may malaki, mas iniinganyo nila na mas maganda yung mas marami. Na yung marami nagtitipon. Ngayon, kung ikaw, o tayo ngayon ay nasa pandemya, ng pandemic na ngayon, magsasalatul Jumu'ah kayo, ikaw at ang pamilya mo, at mayroon din sinabi dito ang mga pantas kasi ang sa Arabic, yung sa Arabic nga yung Jumu'ah ay yung 3 hanggang sa paramihan. May iba na kapag hindi ito umabot ng mga 30 plus o 40 plus, bikhilafil ulama, hindi yun matatawag na Jumu'ah. Kasi meron siyang certain na numbers na dapat siya ay umabot doon. Khilafon yun sa mga ibang mga pantas ang sinabi nila dito. Ang Jumu'ah, ito ay wajib sa mga mukim na mga kalalakihan. Wajib sa mga mukim, ibig sabihin ng mukim, na nananatili sa kanilang lugar na hindi sila naglalakbay. Ang mga kababaihan, hindi wajib sa kanila ang Jumu'ah. Pwede sila magsala ng tuhur, pwede rin sila magsala ng Jumu'ah, pupunta sila sa masjid. Pero yung punto na yan sa kapatid na tanong patungkol sa pamilya na magdarasal, pero ang sinabi kasi niyan, sila lang asawa, anak at asawa at yung mga anak, kunti lang sila. Allahu alam, mas ganda na wag silang magsala ng Jumu'ah. Kasi minsan bro, nangyari din dito sa amin sa Riyadh na meron kaming seminar, Islamic seminar ng mga Maranaw. Tapos minsan sabi nila, Ustad, ikaw ang mag-imam, magbasa ka ng khutbah kasi mas kaaya-aya yung naiintindihan namin, pupunta tayo dyan sa masjid, tapos hindi rin natin maintindihan, marami nga ganon. So nangyari yun minsan. So itinanong ko sa mga masyaikh at yukrihunaha. Ang sabi nila, hindi kaaya-aya at hindi dapat na ginagawa niyo yun. Kasi ang Jamaah daw talaga is dapat sa masjid at hindi sa bahay. Pangalawa, dapat paramihan. May certain numbers na dapat natin na inaano yun. So, yun ang tanong doon, Allahu alam. Yun ang sagot doon, Allahu alam. Yung follow-up doon, Ustad, sa katanungan ay sila lang yung Muslim sa community. Okay. Kung sila lang ang community na Muslim at malayo sila sa mga masjid o di kaya pahirapan, hulugan natin ng ijtihad dahil sa pagmamahal natin sa Islam, sa ating salah, lalo na sa Jum'at, kasi kung ang Jum'at na 3 beses na ito ay napabayaan natin na sinadya, ay pagiging kufr na yun ayon sa ibang mga pantas. So kung yun, if that the case may be, inshallah sana, inshallah pwede yun. Bakit? Kasi ad-darura kinakailangan hindi ba? Walang masjid. Kayo lang ang mga Muslim at wala nang mahirap. Hindi ba darating pa kayo doon ng Juma sa ibang bayan, wala nang Juma. Allah alam, inshallah baka pwede. Pero kung may bayan na malapit sa inyo, maski mas malayo ng konti, 1-2 oras na mas kaya, mag-Juma kayo doon. Pero yung sa inyo, kasi mga kapatid sa Islam, yung mga bagay na minsan kinakailangan talaga at yun lang ang paraan, pwede yun gawin. Allahu a'lam bisawab. Mashallah. Jazakallah khairan, Sheikh, sa paliwanag. Mashallah. At ito, may katanungan si Michael Lubo. Brother, kung andyan po kayo, pwede po kayo mag-open mic para mas malalong maipaliwanag yung inyong katanungan. Assalamualaikum. Salam, Ustad. Waalaikumsalam, Michael. Ano nang pangalan mo ngayon sa Islam? Michael. Isa po. Bismillah. Isa. Oy, maganda yan. Isa, mashallah. Magandang pinili mo. Pangalan na Isa. Ano yan, kapatid na Isa? Ustad, ang tanong ko lang po madalas po kasi ako managinip na hindi ko rin kayang ipaliwanag sa sarili ko na panaginip ko po, napakagaling ko magbasa ng Quran, tapos sa mga nakikinig sa akin sa pagbabasa ng Quran, yung mga namayapa ako pang mga kapitbahay. Ba't ganun? Mashallah. Kaya hindi ko alam Lagi mo yan nakikita sa panaginip mo? Alos madalas po, Ustad. Na nagbabasa ikaw ng Quran? Opo, pero aligbata mismo Quran? Opo, pero aligbata pa lang po ang alam ko. Tapos ang alam mo, alif ba? Opo. Kapatid, I am not a interpreter of a dream,
pero yang panaginip mo ay maganda ang kanyang pangitain. Ang pangitain niya, dahil ikaw ay hindi ka marunong magbasa ng Quran, nagbibigay sa iyo yan ng susi na magpursigi ka, mamahalin ka ng Allah, patatawarin sa iyong kasalanan, tatanggapin sa paraiso sa pamamagitan ng pagbasa ng Quran, papadadaliin sa iyo ng Allah. Huwag mo pabayaan ang panaginip mo na yan na parang panaginip lang ng wala. Kasi mga kapatid, lalo na kung ang pinapanaginipan natin ang Quran, ang propeta, ang adan, ang tungkol sa Islam, ang mga kamusliman, maganda itong mga pangitain. Pangitain na inshallah ay kalulugdan ka ng Allah. At yan ang advice ko sa iyo. Hindi ka pala eksperto magbasa ng Quran, ngayon oras na dapat kang mag-aral ng Quran. Wallahi nakakamangha, mayroon akong mga naging estudyante, mga Kristiyano noon, bagong pumasok pa lang sa Islam, nagpursigi, iniyakan nila sa Allah, nag-aral, hindi nag-aral ng Quran sa kahit saang mga center, self-study lang kapatid. Self-study, subhanallah, pag pinabasa ko siya ng Quran, wallahi minsan naluluha ako dahil sabi ko, bro, saan mo yan natutunan? Ba't alam mo yung mga makharijul huruf, yung mga tajwid? Sabi niya, Ustad, iniyakan ko to sa Allah. Nito, ang ginawa ko ay sumusunod ako sa YouTube, sa sinuman yung mga kare na babasa, na magusto ko yung mga boses nila, sinusundan ko lagi at hanggat ito na ang nangyari. Wallahi mga bro, pag pinapabasa mo, pati ikaw mabibigla at mabibighani ka sa boses niya, napakaganda ng boses niya. Mga kapatid, ang sinumang pagkalooban ng Quran, sinumang biyayaan pa na magkaroon ng oras na lagi magbasa ng Quran, wallahi saludo ako sa iyo. Isa ka sa mga pinili ng Allah na nagkaroon na dapat lang natin basahin ang Quran araw-araw. Ang problema tayo ito sa mga mukhang mundo bagay, ito na nakikita natin na palamuti. Shaghalana ad-dunya, ghalabana ad-dunya. Ang mundong ito, ang siya ang nag-abala sa atin para purihin ng Allah, magbasa ng Quran, mag-aral, at gumawa ng mga kabutihan dahil sa mga mundong ito. Kaya mga kapatid, wallahi, ang susi talaga ng para mapalapit sa Allah ay ang kaalaman. Mag-aral, magbasa ng Quran. Yan ang advice ko sa iyo, Mr. Michael. Michael, isa, yan ang gawin mo. Magbasa ka ng Quran, mag-aral ka sa YouTube, sa kahit saan, sa mga centers na yan. Pagkatapos ng pandemic, wala pang pandemic, mag-start ka na ngayon. Yung mga nangamatay na mga sinasabi mo na mga kamag-anak mo, nangangahulugan yun, na pag nagkaroon ka na ng sapat na kaalaman sa Islam, ay bigyan mo ng turo ang iyong mga kamag-anak na hindi pa patay. Yung buhay na. Kasi yung patay na, wala na yun magagawa. Sino yung mga buhay? Kaibigan, kamag-anak mo, ituro sa kanila ang Islam. Yun ang nakikita ko, mayroon siyang katugma doon sa panaginip na yun. Kapatid, maganda yan, ituloy-tuloy mo lang yan, at sana panatili na ng Allah ang ating pananampalataya sa Kanya. Allahumma amin. Jazakallah khairan, mashallah. Jazakallah khairan, Sheikh, sa pagsagot ng tanong ni Michael Lobo. At maaari pa yata tayo ng isang katanungan. Nasa 10:28 pa tayo. So sa mga nais magtanong, pwede rin po kayong magbukas ng mic. Faddal. Isang tanong na lang kapatid, kasi 10:20 na tayo para